This is Teacher Jana. Tara, pag-aralan natin to. Kapag nakakita ka ba ng ganitong word problems, nalilito ka ba kung alin ang percentage rate at base? Huwag ka munang mag-compute. Ang unang dapat mong gawin ay matutong mag-label dahil kapag tama ang pagkilala mo sa PR and B, mas madali mong malalaman kung anong formula at operation ang gagamitin. Sa series na ito, himay-himayin natin at pag-aralan ang PRP. Simulan natin sa simple statement na ito. 500 is 50% of 1,000. Dito, ang 500 ay ang ating percentage. Bakit? Ang percentage ay ang part, portion o resultang amount. Ang 50% naman ay ang ating rate. Ang rate ay ang percent na ginagamit natin upang ikumpara ang part sa whole. At finally, ang 1,000 ang ating base. Ang base ay ang whole, original amount o kabuoang pinagbabatayan. Kaya sa statement na 500 is 50% of 1,000, P is equals to 500. R is equals to 50%. Iisa lang itong dalawang ito. Ang R ang representation na binase natin or kinuha natin sa base. Yan ang relationship nila. Ngayon, tignan natin ang tatlong basic types ng PRB questions. What is 20% of 3,000? 120 is what percent of 800? And 1,800 is 30% of what number? Hindi pa natin sila isa-solve. Ang gagawin natin ay proper labeling. Tandaan, ang number na pinaka-unique sa kanilang tatlo ay ang rate. Dahil ito lang ang may percentage symbol. So sa ating first given, automatically, 20% is the rate. Now, bakit naman base ang 3,000? Dahil pagkatapos ito ng word na off. Karaniwang makita ito sa simple problems katulad ng mga examples na to. Now, ang tanong dito ay what is? What is or find normally finds for the percentage. Ibig sabihin, ang nawawala dito ay percentage. 120 is what percent of 800? Ano kaya ang pwede nating labelan dito? Again, malalaman natin ang base ay after ng word na off. So 800 is basically the base. Now, so 800 is the base here. Now, kapag what percent ang nawawala, obviously, nawawala naman ay rate. Dahil wala naman sa kanilang dalawa ang may percentage symbol, di ba? So 120 here is a percentage. In the third example, ang rate dito ay 30%. Dahil ito ang may percentage symbol. Now, tignan natin ang nakalagay after the word off. Hindi ba what number? Ibig sabihin, nawawala ang base. Dahil ang base ay after the word off. Now, obviously, 1/8 here is the percentage. Tandaan ang 3 key ideas. Ang P ay ang parte, ang R ay ang percentage symbol, samantalang ang base o kabuuan ay pagkatapos ng word na off. Kapag ang tanong naman ay what is, nawawala ang ating percentage. Kapag naman what percent, nawawala ang rate. At pagkatapos ng what number, nawawala ay base. Hirap ka rin bang mag-memorize ng formula? O nalilito ka kung kailan ka mag-multiply o kaya naman divide?